Mga kapatid, ang mga propeta doon, ang Diyos ay naglagay ng mga propeta sa bayan ng Israel. Pero nung si Kristo ay pumarito sa lupa at nagkatawan tao sa bayan ng Israel, itinakwil si Kristo. Kaya ang bayan ng Israel, mga kapatid, ay anong nangyari? Naging kaaway ng Diyos ang bayan ng Israel. Dahil si Kristo nga ay hindi nila sinampalatayanan. Basahin natin na si Kristo ay hindi tinanggap, hindi pinaniwalaan ng bayan ng Israel. Ang halimbawa nito, ang bayan ng Israel. Sabi sa aklat ng Juan, 1:10, na sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Isipin mo yan. Sarili mong bayan, sarili mong bahay, tutuloy ka, hindi ka patutuloyin. Aba, masakit yun. Sarili mong bahay, sarili mong tahanan, makikituloy ka at hindi ka patutuloyin. Masakit yan, mga kapatid. Kaya ganyan ang nangyari, mga kapatid, sa buhay ni Jesus Christ. Hindi siya nakilala. Bakit hindi siya tinanggap? Hindi siya nakilala. Mga kapatid, hindi siya sinampalatayanan. Hindi siya naunawaan. Kaya pag hindi ka tinanggap ng tao, hindi ka nakilala. Hindi ka naunawaan. Kaya sorry ka, pahinsya ka. Mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ang pananampalataya, ang pagtanggap kay Jesus Christ, napakahalaga. Mga kapatid. Pag ang tao, mga kapatid, ay tumanggap kay Kristo at tumalikod, titingnan natin yung pagtatalikod, anong epekto nito. Ano ang epekto ng isang anak ng Diyos kapag tumalikod? Tingnan natin ang epekto. Basahin natin sa aklat ng Hebreo. Ang epekto ng anak ng Diyos kapag tumalikod sa pananampalataya. Tingnan natin ang epekto, no? Sa aklat ng maraming talata, bibigyan ko lang kayo sa aklat ng Hebreo. 10 ang talatang 38. Ngunit ang aking lingkod na nabubuhay sa pananampalataya, kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ano ang epekto? Ano ang magiging resulta, mga kapatid? Sa isang anak ng Diyos, tinawag, pinagkalooban na maging anak ng Diyos. Tapos pagdating ng time o panahon, mahabang mga taon, na paglilingkod niya ay tumalikod. Ang sabi, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Alam nyo, pag hindi ka kalugdan, kahit sa anak, kapag ang anak sumuway sa magulang, pag hindi ka kinalugdan ng magulang mo, ano man ang gusto mo, ngayon sa imo, ginikanan, posibleng hindi na maibibigay sa iyo. Kaya mga kapatid, ito ang epekto sa mga anak ng Diyos kapag tumalikod. Sabi, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Purihin ng Panginoon. Ano pa, mga kapatid, ang epekto ng isang anak ng Diyos kapag tumalikod, hindi nagpatuloy sa paglilingkod? The Lord. Ano ang sabi? Mag-aani ng kamatayan. Ang pag-aasik sa Espiritu ay magbubuhay na walang hanggan. Mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang paghahasik sa laman, mag-aani ng kamatayan. Alam niyo yung paghahasik sa laman? Marami dyan, mga kapatid, maraming tinutukoy dyan. Yung paghahasik sa laman, hindi lang yan sa ang sinasabi ng Biblia, ang paghahasik sa laman, maraming kahulugan yan. Yung mga gawain ng mga tao sa libutan, laman po yan.
Yung puro ka na lang hanap buhay, laman ang tawag niyan. Mga kapatid, ayaw mo maglingkod sa Diyos. Laman ang tawag niyan, mga kapatid. Kaya, ito ang sinasabi ng Biblia, kaya hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ang mga nagsisigawa nito. Ay, ang buhay pa naman ng tao ngayon, napakaiksi lang. Sa ating panahon, maiksi ang buhay ng tao. Mamamalayan mo na lang, mahina ka na, may edad ka na. Ay, kung bata ka pa, may sakit ka, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kailangan ng tao ay continue maglingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari, mga kapatid? Ano man ang mangyari? Kaya dapat sa Biblia, mga kapatid, magkaroon tayo ng mga tinatawag na, sabi nga ni Pablo, ang payo ni Pablo, magkaroon kayo ng kamalayan sa mga gawa, sa mga linlang ni Satanas. Magkaroon daw tayo ng kamalayan, The Lord. mga kapatid. Kaya dapat alam natin yung nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Praise God. Kaya, mahalaga, mga kapatid, na si Kristo ay tanggapin at sampalatayanan ng tao. Kaya, pag si Kristo ay ating tanggapin, ang tawag sa atin, anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, pag anak ng Diyos, saan tayo ilalagay? Ilalagay tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ang tawag ng tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ay natural, pag ikaw ay anak, magmamana ka talaga. Tagapagmana ka. Sa lupa, ganyan, mga kapatid, pag ikaw anak ng mayaman, ang mamanahin mo yung pagmamayari, yung kayamanan ng pagmamayari ng magulang mo, ikaw talagang magmamana yan. Ay tayo anak ng Diyos. Kaya yung kayamanan, hindi na dapat nating hinahanap yan. Pag dumating sa atin, tanggapin natin. Biyaya yan. The Lord. Pero kung hindi ka yayaman, huwag mong ipilit. Huwag mong ipilit ang sarili mo na ikaw yayaman. Dahil sabi ng Biblia, mga kapatid, ang nagnanasang yumaman, nahuhulog sa silo. Grabe yan. Kaya mga kapatid tayo, dapat, sabi, nabubuhay lang tayo sa pananampalataya. Gaya ng sinabi ng kapatid na Efren, ang Diyos ay provider. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Ano pa, mga kapatid? Ang kahalagahan ng pagtanggap kay Jesus Christ. Pag ang tao tumanggap kay Kristo, mga kapatid, malaya sa kasalanan. Malaya sa kasalanan. Si Kristo ay nagpapalaya sa kasalanan. Kasi, mga kapatid, ang tao, tayo ay dati alipin ng kasalanan. Ngunit nung tayo ay tumanggap kay Kristo, pinalaya na tayo sa kasalanan. Alam niyo, mga kapatid, mahirap mabuhay sa kasalanan. Oo. Alam niyo, may mga balita, mga kapatid, sa social media. Bata lang, teenager, mga kapatid, nagpakamatay. Hindi alam ng magulang kung bakit nagpakamatay. Pero ang napapansin ng magulang, lagi nakatitig sa cellphone. At may nakausap ako kahapon lang na lalaki, sabi niya, may daya sa cellphone. Ang ginamit na salita, pag may lalaki, babae nakipag-text sa'yo, pag in-entertain mo, may mga tao daw na ipapadaan ka sa hypnotize, kukunin ang isip mo, ka makatulog pag nagpag-usap ka sa kanya. Ay grabe yan, mga kapatid, totoo pala yan. Kukunin ang isip mo, hindi ka makakatulog pag in-entertain mo. Kaya maraming nangyayari yan, mga kapatid. Ano yan? Mga patibong ni Satanas yan. Oo. Kaya, mga kapatid, ang kasalanan, alam nyo, ang kasalanan, ang promotor dyan, ang diablo.
Gusto niya sirain ang buhay ng tao para ang tao ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo na naglilingkod sa Panginoon, target tayo ng demonyo. Jesus name. Tinatarget tayo. Pero anong sabi, anong payo? Labanan nyo Amen. ang diablo sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Pag may problema, mga kapatid, pag hindi mo makaya, sabi na nga kanina ni Pastor Simpling, ang trial parang bagyo. May signal daw. Sipin mo yan. Kung ang pagsubok, parang bagyo daw yan, may signal. Kung signal number 1, may nahina pa yan. Kung signal number 2, ang pagsubok, medyo kaya pa. Ay kung umabot na 5, 6, naku, baka mabuwal ka na. Jesus name. Mga kapatid, alam nyo, sa Bible, mayroong mabigat na pagsubok. Tinood. Kunya na, mga kapatid, ang pagsubok na ating nararanasan ay mahina pa, kaya ang paglilingkod mo paluya-luya, baka dumating ang pagsubok na mabigat, baka hindi mo kayanin. Tama. Anong mabigat na pagsubok? Halimbawa, biyaan ka sa nimo mga mahal sa buhay, mga kamag-anak mo. Lalo biyaan ka sa nimo asawa na may sakit ka. Grabe yan, mga kapatid. Gaya ni Job. Itinakwil lang kanyang asawa sa kabila ng siya may sakit at karamdaman. Namatay ang kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod ituloy natin. Amen. Bakit? Sa paglilingkod, mga kapatid, palalayain tayo sa kasalanan. Amen. Mababanal tayo habang tayo naglilingkod. Amen? Kaya yung praise the Lord, mga kapatid, mahirap banggitin yan. Pero bakit nababanggit natin? Kasi naglilingkod tayo sa Diyos. Amen. Praise God. Glory be to God. Purihin ang Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, ang kahalagahan ng pagtanggap kay Kristo, mga kapatid, may kaligtasan. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, may kaligtasan. Kaya tinanggap natin si Christ. Bakit? Ibig natin maligtas. Hallelujah. At ang kaligtasan, mga kapatid, na binabanggit ng Biblia, napakataas na uri ng kaligtasan. Hindi ito literal na kaligtasan kasi may salitang kaligtasan mababaw. Halimbawa, ipag-pray mo ako, Pastor, dahil may sakit ako. Kaligtasan yan. Pastor, papunta kong Amerika, ipag-pray mo yung eroplano ko, nasasakyan ko Praise the Lord. para ako makarating na ligtas. Ligtas yan! Mga kapatid, hinahangad ng tao na siya'y maligtas. Pero ang pinakamataas na uri ng kaligtasan na pwede nating matanggap sa Panginoon at ito'y ibinibigay ng Panginoon, mga kapatid, ang mataas na uri ng kaligtasan. Anong talata? John 3:16. Ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay ang kanyang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, huwag natin biruin. Tinood. Huwag natin biruin. Pag dumating sa atin, mga kapatid, ang kapatid, ang Diyos hindi nagbibiro talaga yan, mga kapatid. Tunay. Ay sa panahon, mga kapatid, pag ang tao ay masaya, naglilingkod ka sa Diyos, marami kang kadamay. Purihin ang Panginoon, kaya sabi kaya masarap kumain pag maraming kasama. Amen. Di ba? Praise God. Mga kapatid, masarap kumain, maraming kasama. Tinood. Mga kapatid, ay sa panahon ng may sakit ka at karamdaman, wala kang kasama. Talking. Naku, mga kapatid, Mahirap. napakahirap talaga. Amen. Ay walang anak na nagmamahal sa'yo dahil hindi mo pinahalagahan yung mga anak mo. Pag itinakwil ka ng anak mo, masakit yun. Kaya mga kapatid, ang Diyos nagpapatawad. Praise God. Paano nagpapatawad? Kapag ang tao humingi ng tawad. Amen. Kasi sabi ang Diyos mapagpatawad. Mga kapatid.
Kaya nga ang sanlibutan, alam niyo pag ang sanlibutan, atin ang mga Kristiyano, prayer ang ginagamit natin. Pag ang kapatid nagkasala, pinagpipray natin, iniiyak natin sa Panginoon. Amen. Praise God. Lord, tulungan mo po ang kapatid, ipanumbalik mo siya. Kasi, mga kapatid, napakahalaga ng buhay ng tao. Amen. Praise God. Lalo pag ang tao ligtas na, mga kapatid, pag namatay, okay lang, walang problema yun. Bakit? Sa piling ka ng Panginoon. Amen. Pero mga kapatid, pag ang tao namatay na tumalikod sa Diyos, mayroon kang obligasyon na napabayaan. Ipagsusulit mo sa Diyos yan. Amen. Sabi sa Roma, basahin natin. Ipagsusulit, kaya mga kapatid, alam niyo yung talata, mga salita ng Diyos, dapat na i-apply natin to, na ipamumuhay natin to sa ating buhay. Sabi ni Apostol Pablo, sa 14, mga kapatid, ganito yung sabi, pagharap talaga ito ng tao sa Diyos. 14 sa talatang 10, mga kapatid, ang sabi rito, mga kapatid, 14:10. sapagkat sinasabi ng kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa ko ang bawat isa, luluhod sa harap ko, at ang bawat dila magpupuri sa Diyos. Kaya lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ano sabi? Lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos. Kaya sabi ng lalaki, pinayuhan ako ng lalaki, Pastor, pag linoko ka ng tao, tanggapin mo. Ipag-pray mo. Praise God. Kung anong ginawa sa'yo ng tao, tanggapin mo, patawarin mo. Bahalang Ginoo. Sabi ko, okay rin lang. Tama yun. Kasi, ano man ang masama na ginawa ng tao dito sa lupa, sa taas, ipagsusulit ang tao yan. Kaya si Kristo, alam niyo si Jesus Christ, ang sarap gayahin. Praise God. Pero, mga kapatid, grabe ang ginawa ni Kristo, hindi magaya ng tao. Gayahin mo nga, sampalin ka ng tao, duraan ka, kaya mo ba yan? Sampalin ka? Mga kapatid, tadyakan, dinanas ni Kristo yan. Mga kapatid, pero si Kristo, di lang nagsasalita ng masama. Ang sabi nga ni Jesus Christ, sa halip na siya magalit, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Pero tayo mga kapatid, lagi tayong tinuturuan. Tiyak alam na natin to. Kaya anong sabi mga kapatid, magkaroon tayo ng kamalayan sa mga lalang at gawa ni Satanas. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid ang pagtanggap kay Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, ano ang tawag sa iyo? Anak ng Diyos. The Lord. Panduha mga kapatid, pag tinanggap mo si Kristo, malaya ka sa kasalanan. God. Pangatlo, pag tinanggap mo si Kristo, may kaligtasan tayo. Ay ngayon, tinanggap na natin si Kristo. Ano ang dapat natin gawin? Mananatili tayo sa buhay. Lakaran natin ang buhay ng Panginoon. Lumakad tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Yan lang ang gagawin natin. Simple. Simpleng buhay. Mga kapatid.